So guys, magbigay lang ulit tayo ng reaction dito sa live ni Captain Dado na dating isang scout ranger mga kababayan. So sabi niya dito, bend the law, bend the constitution, state of the nation. So pakinggan natin mga kababayan ano kayang pumapaloob dito sa kanyang live. So ito na. One, there's so much corruption and there's allegation that the president is corrupt, is the mastermind. Based on the testimony of Deskaya Gutesa na nakidnap, pati pamilya niya. And wag niyong saktan si Gutesa. Pag sinaktan niyo si Gutesa, maghahalong balat sa tinalupan. No. Pinag-usapan namin yun eh. Okay, pati yung mga kasama yung mga tao ni Ko, no, yung binugbog at pinadala sa Chile. Gano'n na ba talaga kababa yung ating mga ahensya sa gobyerno? So, napakawalang niya ng mga nakaupo. Tapos statement nila, Deskaya, Gutesa, and then si Ko, and then si Amy Marcos. So, the conclusion is sobra-sobra yung korupsyon. Yun yung state of the nation talaga. Sobra-sobra yung korupsyon. Ngayon na nangyari sa bansa natin, sa ating history, no? And then may allegation pa na drug addict ang presidente. No, mahirap ano yun yung presidential sister. Pamilya na yun eh. Ang nagsasabi na addict ang presidente. At pangatlo, incompetent ang presidente. May mga nagsasabi na pinakamagaling na presidente siya. Ha? Anong klaseng utak meron bang mga Pilipino na nagsasabi ng ganun? Eh siya nga daw na gano'n, nag-expose ng corruption. Excuse me, ang nag-expose ng corruption, taong bayan. Langit. Nagkaroon ng malakas na bagyo at tuloy-tuloy na ulan, kaya binaha tayo. Kaya pinagmamalaki niyang flood control doon sa zona niya na 5,500. Wala, butata. Tapos ngayon, sinasabi niya, nagdagdag siya ng 2-0. Imagine, inaamin ng presidente ng Pilipinas. So, he's also a liar. 55 lang pala, pero ginawa niyang 5,500. So, anong nangyayari sa bansa natin? Maraming frustrated, maraming asar-nasar, maraming sama ng loob, maraming stress. And rally ng rally. So, anong gagawin natin? Sabi nung iba, ng mga leader, tuloy-tuloy lang ang rally. Sabi ko naman, at nung mga kasama ko sa SFGF, wala naman mangyayari dyan sa rally eh. Pakonti nga ng pakonti eh. Tsaka it's expensive. Buti ng buti kung maraming pera. Eh karaniwan dyan, yung mga tao pumupunta sa sarili nilang gastos. Ay, isa nga pala, meron pang chismis eh. May hinahabol na mga sinisingil ba? May nangako kasi 1,000 sa tao. 1,000 sa tao. Hindi pumunta yung tao. Nasaan 1,000 namin? Anak ka ng toko, ayan. No? So, ba't naman mangangako na 1,000 sa tao? Mariosep. Ayun, sirang-sira. Ngayon yung umatin, galit na galit. Kasi kayo, kung atin kayo na rally, wag na kayo magano ng bayad.
Wag na. Kaya nga yung iba, ibang mga leader, yung ibang grupo, maingat sila na walang pera-pera, no? Walang pera-pera. Ngayon, ito naman tong Malacanang, banat sila, funded ng China. Mag-ingat nga kayo sa mga pinagsasabi ninyo. Mamaya po, malagang China, gago kayo, girahin tayo. Tarantado mga, ano pakialam ng China sa atin? Pwede pa, funded na CIA. Nag-aano ngayon yung sabi ko sa previous vlog, nag-aano, may interes ang Amerikano kasi na matapos itong gulo na to. So, nag-i-scout na sila ng kung sino yung pwedeng pumalit. Kaya nagdedelikado si BBM dahil sa lumalabas, ayaw na sa kanya ng Amerika. Kasi it runs contrary dun sa policy ng presidente ng Amerika at saka yung stand mismo, imahe ng Amerika na ayaw nila sa droga. Ayaw nila sa droga, tapos nun, ayaw nila sa korupsyon. And here you are, naka-allied ka sa isang presidente na yun ang allegation. Corrupt, bangag, adik, at saka incompetent, no? Sinungaling. So, yun yung ano. Overall, hindi pwedeng sabihin si BBM walang kasalanan. In fact, siya talaga ang may kasalanan. Hindi pwedeng maghugas ng kamay kasi siya yung halal ng bayan, presidente mula 2022. Nakakatatlong taon na siya. So, hindi tatlot kalahati. So, hindi pwedeng mag-deny siya o parang hugas kamay o kaya bintang-bintang kasi siya yung presidente ng Pilipinas. At nagkaloko-loko yan kasi siguro dati may bisyo pero nung kumpanya, may nagsasabi gumagamit na raw siya noon sa kumpanya. Pero nung naging presidente na dahil sa nakuha niya, sige siya ngayon. Sinusubuan na yung ganun ba. And increasing in dosage, yun yung information. So, napalpak. Kaya iba yung papatakbo ng bansa. Ngayon, itong mga nagpapatakbo ng bansa, hindi naman sila halal ng bayan. Kaya nga, nagka-leche-leche tayo. Ninakawan lang tayo ng ninakawan. Tapos ngayon, hinahabol ni BBM, mag-survive siya hanggang 2028. And before, by that time, 2028, siguro ang ano nila, ang iniisip nila, magtuloy-tuloy na sila. So, kung yung mga tatakbo sa 2028 like Inday Sara and kung sino man yung mga gusto mag-national sa 2028, marami man, no? Hindi natin alam kung magiging matino yung eleksyon. Kasi yung 2025 na eleksyon, senatorial, ay naging nababoy. So, about 16 million Filipinos ang na-disenfranchise. Yung boto nila hindi talaga lumitaw. Kagaya nung sa armed forces, karamihan ng mga men in ranks sa post-election na survey, panalo ang Duterte. Pero lumabas hindi panalo ang Duterte sa botohan ng AFP. Pati sa AFP binaboy. Kaya nga naglitawan to mga senator na never before na wala naman talaga sa mga rating. Pero biglang lumitaw. You know, ang doon, sinasabi ko lagi sa vlog na, yung hindi logical yung pinalabas na resulta. Number one sino yung number one dyan? Bongo. Si Bongo. Tapos nun si Bato, ang sumunod number 3. Tapos nun si Marcoleta, 5, 6, ganon. Pagka Duterte kasi, pagka ikaw sa Duterte ka, ibablock mo yun Okay kung isa lang ang lumitaw Pero hindi, lumitaw ang Bongo, lumitaw ang Bato, pagkatsaka lumitaw ang Marcoleta. Kung titignan mo, yung tatlo, Duterte supporter talaga yon. So kung Duterte supporter yung boto na yon, nilabas yung tatlo, it should follow na lumabas yung 10.
plus yung dalawa na in-endorse ni Inday Sara or in-endorse ni Tatay Digong. So doon maglalaban sa 11 and 12. Pero kung titingnan nyo bakit lumitaw yung 3, tapos nawala yung 7. Pero lumitaw yung 11 and 12. Si Amy at saka si Camille Villar. Lumitaw yung 11 and 12. Kaya nga, kung titignan nyo, in-endorse lahat ni Inday yun, with her political capital, with her supporters, dapat nanalo lahat yon. Yung Duterte plus 2. Pero hindi eh. 3 lang yung lumitaw eh. Kaya nga, yun yung question doon. Paano nangyari yun? So, talagang something went wrong dun sa electoral process natin. Talagang daya yon, daya. And kung titingnan nyo, yung dami ng Pilipino na nagko-question, and then ang estimate 16 million ang hindi naaning boto. Pero lumitaw si Bongo, number 1, para tumahimik ang mga Duterte na supporters. Lumitaw ang Bato. Lumitaw ang Marcoleta para hindi mag-alboroto ang mga INC. Yung 3. Pero nawala ang Vic Rodriguez, nawala ang sila Pastor Kibuloy, sila Lambino, o yung iba pa, no? Sorry hindi ko natatandaan. So lahat sila. Hinlo, lahat sila na nawala yung iba pero pumasok yung 3. Pero pag pumasok yung 3, it is, you are sure na ba't mo na may boboto si Bongo kung hindi ka Duterte supporter? Ba't may boboto si Bato kung hindi ka Duterte supporter? Lalo na si Marcoleta. So, ibig sabihin, kung sa political spectrum, either dito ka sa pulahan, dilawan, pero kung sa pulahan ka, dapat binoto mo rin yung kasi nagsabay ng nagtandem si Bongbong at saka si Inday Sara sa unit team. Therefore, kung ikaw loyalista ka sa Bongbong, kabig mo lahat din yon, yung lahat na yon. Kasi isa lang ang dinala nila, Duterte. Kaso, nagdala na si BBM dahil sa na 3 taon na. So, ang dyan, maliwanag ng hiwalay na, di ba? Kaya nga, yung bumoto nung 3, the 3 stooges, si Bongo, si Bato, at saka si Marcoleta. Ang question talaga from my thinking is, bakit hindi lumitaw yung iba, yung 7? Lumitaw yung 2 na inendorso ni Inday, number 11, number 12. Si Amy tsaka si Villar. So, ibig sabihin, may sumingit dun sa 7. At napwesto, number 2, number 4, etc. etc. Pumasok sila Bam Aquino, pumasok si Tito Soto, si Ping Lacson. Kaya nga kung aanin mo, may problema talaga tayo. Yung elections natin. Kaya talagang dapat pagka nag-reboot tayo, damay talaga yung COMELEC. Bitayin lahat yung mga tarantado dyan. Pagka nakapagka-death penalty tayo, bitayin talaga yan. Tusukin talaga. Hampasin hanggang sa maging pinikpikan yan Bitin ng patiwarik, tapos papilahan na sa tao, yantukin. Panaginip lang yan. magan ko sadista. Sa galit. So, ano ang natin, sitwasyon? Rally ng mga tao, rally. Walang katapusan na rally. Nagrarally, sisigaw, BBM resign. Yung iba, ayaw sumigaw ng BBM resign. Anti-corruption lang. So, yung may problema tayo Kasi hindi pwedeng hayaan na lang natin, in spite of all that is happening, lahat ng revelations,
we will just sit down, tapos nun, wala lang. Tatanggapin na lang natin. As some Filipinos are saying right now, hayaan na lang si BBM, tapusin na lang yung kanyang Termino. 3 years more hanggang 2028. How can you say that? Patapusin na lang. Yung estado nga natin ngayon, pabagsak yung ekonomiya natin. Ninakawan tayo ng trilyon. How can you even think about letting BBM stay and finish his term? 3 taon. 3 taon pa tayo nanakawan. 3 taon pa tayo nanakawan. Napakawalang yanong. And why is the armed forces blind? Pati yung PNP, blind or tolerating such a situation? Uphold the Constitution. Kaya nga, itong gobyerno na to, itong Marcos administration, ang ano dyan is, they bend the law. They interpret the law to their own advantage. Pagka maliit, kayanin nila. Pero pagka malaki, kakampi nila, wala, hindi kakayanin. Pagka kayo nag-ingay, inciting to sedition ka. Tatawanan nga kami. Yung, nauna ako sa inyo na inciting to sedition. Tapos, na-dismiss na. So, meron na naman isasampa. Kung totoo yung sinasabi, nasasampahan daw yung mga nasa listahan na 17 ba yun, kasama pangalan ko doon. Tingnan natin kung ano mangyayari pagkatapos. Nasabi ko naman, nagbababala na ako nag-warning na ako sa gobyerno. Marcos, kung nakikinig ka, nag-warning na ako sa inyo. Huwag niyo akong tatarantaduhin. Talagang magalit ako sa inyo. And I'll make it my mission in life na kung patay, I'll make it my mission in life. Tarantado kayo. You bend the law so much and now you bend the Constitution. Yun pala yun. Mucha, pati sa inyo naman kampo galing yung mga pinoplot ninyo na uupo. Kunyari, bumaba ang presidente. Hindi, pwedeng iupo yung vice president. Why are you trying to bend the Constitution? Ha? Tangan ang kagaguhan ninyo. Kaya ako, mini-maintain ko lagi. Para hindi tayo maligaw, Constitution tayo. Gusto niyong baguhin yung Constitution, i-amend yung Constitution. Hindi tanggalin yung Constitution. Amend the Constitution. Mag-usap, bangayan, magsigawan. You put forth your reasoning. You better have yung tamang pag-iisip at tamang mga support na sa argument why you are taking that position. Basta line by line, let's look at the Constitution and let's amend the Constitution kung kinakailangan. Ang daming doon sa Constitution, kagaya niyan, yung dynasty. Ang daling sabihin, dynasty, tayo, anti-dynasty law. 40 years na yan, hanggang ngayon wala na enabling law. Nilagay-lagay pa yan. So ayun mga kababayan, anong masasabi nyo dito sa pahayag ni Captain Dado, no? So yun pala yung title niya, no? Binanggit niya, bend the law, bend the Constitution. Kung babaguhin daw hindi daw pwedeng tanggalin ang Constitution, kailangan daw i-amend mga kababayan. Yun yung pahayag niya. So, binanatay niya din dito yung nangyayaring corruption sa ating bansa na kung 3 taon pa daw mamamalagi si PBBM, ano daw ang mangyayari sa atin mga kababayan? Dahil sobra na nga yung corruption, bagsak na ekonomiya natin, tapos mamamalagi pa ng 3 taon. So, ano pa daw yung mangyayari sa atin lahat, no? So, yun mga kababayan, mag-comment kayo, mag-like at mag-subscribe. Hindi na natin tatapusin, mahaba na po yung live niya. 2 hours kasi ito. So sa mga bagong pasok dyan, pasubscribe ng ating channel. At yun mga kababayan, maraming salamat po sa inyong lahat.